Okay, connection is weak. Good evening. Sisilaw ako sa ilaw. Okay. Good evening. Welcome ulit sa Facebook Live. Okay, Facebook Live natin. So, we are live. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin, paano ba maging productive? Okay, ito yung big deal. Big deal ngayong week na parang marami kasi ako nakakausap na mga ka-team members or mga ka-teammates, parang ganon, na medyo challenge sa kanila paano maging productive. So, ito na, gusto kong i-share sa inyo yung alam ko lang, okay, paano maging productive. Kasi ito din yung ina-apply ko sa life ko, sa buhay ko. Kaya yung mga sinasabi ng mga kasama ko din, parati na lang sinasabi na, buti ka pa sa ang dami-dami mong nagawa. Siya, ang dami mo naman nagawa, ang galing mo naman. Yung parang mga ganun nga bagay. Kaya nagtataka ako, bakit nila nasabi yun? Okay? Bakit nila nasabi yun? Kaya ngayon, gusto kong i-share sa inyo kung paano maging productive. Okay? So, eto, wait lang muna tayo ng ilang minutes. But kung naririnig niyo ako, guys, make sure na mag-comment below. Okay? And thank you for sharing the video. Mag-comment naman kayo. Para alam ko na mayroong tao or nandyan kayo. Okay? So, nakita ko na may view na, but make sure na mag-comment kayo. So, may bagong libro ako ngayon. So, bagong babasahin this week. Kay John Maxwell. Okay. So, happy Friday. Friday na. So, traffic, no? Traffic masyado sa labas Kasi gagaling ko lang din sa labas kanina kasi may nagtiin. So, yung sa downline ko. So, congrats kay Lori sa production niya. And kay Glesh din sa production niya. Guys, ito na, One Dream Team. Ito na, gumagalaw na ang mga lions and mga tigers. So, yan guys, pasok lang kayo. I-share ko lang muna yung Facebook live pala kasi naka-live ako sa timeline ko. So, i-share ko lang sa page and sa Facebook group. Wait lang Okay, so thank you Marilyn for commenting. Okay, thank you for commenting. Thank you for the likes. Thank you for for the reactions. Okay guys, ito na. Simulan na natin kasi may online training pa pala tayo mamayang 9:00. Okay, so, paano ba maging productive? Paano ba? Hindi guys, kasi ito, napaka big deal talaga to actually, sa totoo lang. Okay, hi. Uy, si Master Allen. Diyan ka pala. Hi din. Hi Master Allen. Master sa pagbi-video yan Master Allen De Leon. So, yun guys, paano ba maging productive? Actually, iba yung definition ko ng productivity. Okay, kasi akala ng iba kasi na productivity is the amount of yung quantity ng mga ng ginagawa mo. Okay? So, yun yung definition. Bakit hindi mo ako makita at marinig? Tingnan ko nga. Bakit? Pero okay naman, sabi ni Marilyn. Guys, nakikita ba ako? Naririnig ba? Kasi sabi ni Madam Maylin, hindi daw ako naririnig. Wait lang. Tingnan natin. So, okay naman siya. O, baka sa connection niyo po, yung So, okay yan, narinig ko yung boses ko. Chine-check ko sa computer. So, yan guys, let's first define productivity. Kasi akala ng iba, ito yung common myth, okay? Na akala ng iba na yung productivity is defined by ilan yung mga bagay na ginagawa mo. Parang, di ba, may tinatawag tayong to-do list. Okay, may to-do list din ako. Pakita ko sa inyo. Ay! Yan, may to-do list din ako, actually. Okay, thank you. Thank you, Master Allen, sa pag-comment. So, yun guys, may to-do list din ako. Yan. Pero, marami din na gumagawa ng mga to-do list na wala ako. So, maraming gumagawa ng to-do list.
pero na-overwhelm. Kaya majority na hindi nila nagagawa yung mga sinulat nila. Okay? So, yun siya. So, yun yung common problem na sinusulat nila yung mga gusto nilang gawin within the day pero wala silang na-accomplish kasi akala nila na productive ka pag marami kang gagawin. Okay? So, yun yung common myth na productivity is kung gaano kadami yung ginagawa mo. So, hindi ganun yung totoong definition ng productivity for me. Okay? Kasi yung productivity is gaano kadami yung mga bagay na natapos mo. Okay? So, huwag tayong mag-focus doon sa dami ng sa dami ng kailangan nating tapusin, but we have to focus kung alin doon yung kailangan nating tapusin at kung matatapos mo talaga. So, parang end goal na yung ganong meaning ng productivity. Kasi matatawag na productive ka pag natapos mo yung isang bagay, 'di ba? Kasi hindi ka matatawag na productive kung puro simula ka lang. Sabi nga ni Coach Edward na intro boys or intro girls, 'di ba? So, hindi ka matatawag talaga na productive kung puro simula ka lang. So, magiging productive ka lang kung may natapos kang mga bagay. Okay? So, yun siya. So, kung gumagawa ka ng to-do list, tapos, na-overwhelm ka, na super dami mong kailangan gawin, kailangan tapusin, kaya at the end of the day, parang hindi mo na nagagawa, 'di ba? So, yun yung parang naging attitude natin minsan. Kasi, ako guilty din ako doon. Pero nagbago na ako nung napanood ko yung course ni Brendon Burchard kasi paborito ko siyang coach, Achievement Accelerator. So, yun, inaaral ko din paano maging productive. Tapos sa kanya ko din natutunan na yung productivity is, it's the amount of, talaga, mga bagay na natapos mo na. Hindi yung mga kailangan gagawin na super dami naman talaga, di ba? So, mapo-frustrate ka lang kung dito ka mag-focus na super dami, hindi ko natapos, ganito, ganyan. So, hindi mo na alam kung saan ka magfo-focus, mawawala na yung focus mo kasi nakatingin tayo dun sa dami na kailangan nating tapusin. Okay? So, again guys, regardless of kaano pa man kadami yung sinulat natin sa to-do list natin, okay? So, mag-focus tayo dun sa kailangang tapusin. Okay? Kailangang tapusin. Kasi, yun nga talaga, hindi ka matatawag na productive kung wala kang bagay na natatapos. Kasi yan din talaga yung problema ko dati. So ngayon, ang question is, paano naman maging productive? Okay? So, ito, medyo struggle din ako dati dito kasi mahilig akong manood ng TV series. Okay? Mahilig ako manood ng yung mga bagong movie sa yung international na mga movies, yung mga ganon. So, paborito ko yung Lucifer, yung Grimm, dati. Okay? Na nawawala talaga ako sa focus. At kaya hindi ako nagiging productive. So, yung pinakauna natin gawin para maging productive tayo, first is we needed to have clarity. Okay? So, eto na naman, coach, clarity na naman. Parati ko na naririnig sa iyo yung clarity na yan. Guys, we needed to face it. Okay? Kasi kung hindi ka clear sa gusto mong gawin, gusto mong matapos within the day, then mawawala ka talaga sa focus. Kasi 'di ba sabi nga, parati namin binabanggit sa online training, sa webinar natin, na kung saan nakatingin yung mga mata mo, doon talaga mareredirect yung focus mo at doon talaga mareredirect yung mind mo. So, parang camera, 'di ba? Kung saan mo itutok yung camera, yun talaga yung concentration ng focus niya. Hindi niya makikita yung surrounding. So, parang ganon. So, kung wala tayong clarity, hindi tayo makapag-focus. At hindi tayo makapag-focus, hindi natin matatapos sa mga kailangan nating gawin. Okay? So, pinakauna is maging clear ka, dapat may clarity ka sa gusto mong tapusin within this day. So, yun siya. So, paano maging clear? Okay? Sa gusto mong kailangan tapusin within the day. Pinakauna, para maging clear ka, para magkaroon ka ng clarity, is alamin mo yung priority. Kung ano yung priority mo na kung may tatapusin ka na project. Gaya ko kasi
yung this past few weeks, tinatapos ko yung bagong course ko na list building, yung online marketing na course na ginagawa ko. So, yun yung priority ko. Okay? Dahil sa, yun yung inuna ko, yun yung sinasabi ko sa sarili ko na priority ko yung course na yun. Kaya nagkaroon ako ng clarity at nagkaroon ako ng focus na yun lang yung gagawin ko. Yun lang yung gagawin ko within the week. Kasi yun yung target ko within the week. So, yun. So, yun guys. Again, clarity, para magkaroon ka ng focus, at para magkaroon ka ng focus, kailangan alam mo yung priority mo. So, para malaman mo kung ano yung priority mo, dapat may tinatawag ka na project. Okay? Lagyan mo ng pangalan yung gagawin mo. Project A, Project B, so parang ganon. Kasi, once na pangalanan mo yung ganong bagay, mapu-force ka talaga na kumpletuhin or gawin yon. So, yun yung para sa akin kasi yung ginagawa ko. So, yung next na kailangan natin gawin para maging productive is kailangan natin mag-set ng target. Okay? So, importante na mag-set tayo ng target. Kasi sabi nga na, kung wala kang target sa isang bagay, para ka lang naglalaro, wala kang patutunguhan. Okay? So, paano ba mag-set ng target? Sa pag-set ng target is depende sa complexity ng project mo. Okay? So, gaya ng ginawa ko na yung project ko kasi is yung course na list building. Video training siya na consisted of apat na video na mga 30 to 1 hour. Tapos, i-edit ko pa yung video. So, it will take like a week para parang matapos ko yung apat na video na yon, at another week para i-promote ko yung video na yon, at another week para i-promote ko siya sa public. So, parang ganon. So, we needed to set a target kung kailan mo dapat tapusin yung mga bagay na kailangan tapusin. Okay? So, yun guys. Yun lang yung gusto kong i-share. And last, kailangan na maging discipline tayo sa paggamit ng oras natin. Okay? So, kasi alam ko na siguro kung member ka ng team, alam ko na hindi talaga ganun kadali na gawin yung pagbe-business pag full-time employee ka or kung may iba kang ginagawa. Parang ganun. Kasi na-experience ko din yan dati na hindi talaga siya ganun kadali na magawa mo yung business, yung online business or online marketing pag may iba kang ginagawa. So, yung kailangan natin na i-practice is kailangan na i-discipline natin mismo yung sarili natin para ma-discipline natin yung time. Okay? So, yung parating iniisip ko na I can control my time. So, parang ganun. So, you can control your time. So, wag mong hayaan na ikaw yung kontrolin ng oras. Okay? Kasi yung dati ginagawa ko, nung nagtatrabaho pa ako sa Ortigas, so, kung doon kayo nag-work sa Ortigas, alam nyo na pag 6 or 5 p.m., sobrang traffic na talaga papuntang Cubao or papuntang North. 'Di ba? Na sobra talaga. So, struggle talaga 'yon. So, yung ginagawa ko dati, habang traffic is nakikinig ako ng mga audiobook, nakikinig ako ng mga motivational na parang mga lessons, yung kay Tony Robbins, kay Brendon Burchard, tapos nagbabasa ako ng ebook pag nasa mall, naghihintay ng bus, kasi sa bus station doon, pag siksikan masyado, yun parang nagtitake time ako na tatambay muna ako doon sa isang fast food, tapos nagbabasa ng ebook, nagsusulat ng kailangan kong gawin, na sinusulat ko or tinitake note ko sa phone ko. So, parang ganun. So, we can control the time para gawin natin yung bagay na kailangan gawin para sa business natin. Tapos, pag uwi ko naman, doon ko na i-on yung computer ko. Kung kailangan kong mag-vlog, kailangan kong i-publish yung sinulat ko sa phone, nilalagay ko doon, sinesend ko sa Facebook ko, kinaka-copy-paste ko, papunta doon sa vlog ko, tapos yun na, tapos na. So, parang ganun. So, hindi naman siya ganun ka-complicated. It really takes discipline, self-discipline talaga. Kasi pag ma-master mo yung self mo, ma-master mo din yung time, or ma-master mo yung kailangan mong gawin. So, parang ganon. Okay? Tapos, ito din yung yung pwede mong gawin
pag full-time ka ha, tapos may ginagawa kang business. Kasi ito yung ginawa ko dati. Kasi hindi talaga siya madali, sa totoo lang, hindi talaga siya madali. So, yung pwede mo gawin is mag-allot ka ng 2 hours per, 2 hours per day para gawin yung business mo. So, pilitin mo talaga na mag-allot ng 2 hours per day para aralin yung mga training course, 1 hour na aralin yung training course, at 1 hour na application. So, napaka-importante ang application, okay? Everyday dapat may application pag may inaaral tayo. Kasi yun lang yung magbibigay sa atin ng yun lang yung magtuturo sa atin, magbibigay sa atin ng lesson, magtuturo sa atin ng mga bagay na kailangan na i-adjust. So, again, 2 hours if possible na mag-allot tayo, isang learning at isang oras na application. Okay, tapos yung ginagawa ko dati is nung example, Friday ngayon, tapos bukas is day off ko. Kasi ginagawa ko, since day off ko naman bukas, nag-overtime ako na gawin yung business ko. So, pag-uwi ko, yung kain, tapos asikaso sa bahay, tapos yun na, nag-overtime ako hanggang sa mga madaling araw na ginagawa ko yung business. Tapos kinabukasan ulit, nagawa ko. So, nagdo-double time talaga ako para mabawi yung oras na hindi ko na-spend sa business ko nung nagtatrabaho ako Monday to Friday. So, parang ganon. So, yung pwede mong gawin din, basta it really takes discipline. Actually, being productive is, naman talaga parang self-discipline. Okay, tapos, magtiwala ka lang sa sarili mo na kaya mo tapusin yung mga bagay and set your priorities talaga. So, napaka-importante yon. At, yun nga, we needed to push ourselves din para maging productive tayo. Kasi, yun lang talaga. Parang, ikaw, nasa sayo talaga yon kung gagawin mo yung business mo or hindi. Tapos naman, in case na parang nawawalan ka ng gana na gawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin, then what you can do is to pause. Mag-pause ka for a moment. Parang, ka lang, magpahinga ka muna saglit, tapos mag-visualize ka. Mag-visualize ka ng mga bagay na gusto mong mangyari. Kasi ganun yung ginagawa ko na pag napapagod na ako, pag parang nawawalan na ako ng parang na, di ba minsan kasi pag straight mong ginagawa yung business mo. So parang minsan na sumasakit yung ulo mo kasi kakaharap sa computer. So, parang gano'n. So, yung ginagawa ko is, nagvi-visualize ako ng mga bagay na gusto ko ma-achieve, yung goals na gusto ko marating, yung income na gusto ko, tapos, iniis ko yung mga bagay na ginagawa ko, or mga gusto kong gawin, yung mga ganun mga bagay. So, yun yung pwede mong gawin para ma-energize ka. Kasi, after mong i-visualize yung mga bagay na yun, is, ma-energize ka ulit, mapapump up ka ulit at makakapag-take action ka agad sa mga next na gagawin mo. Okay? At ito pa, isa sa mga bagay na natutunan ko din kay Brendon Burchard doon sa course niya na Business Achievement Accelerator. Okay, kasi product niya yung Achievement Accelerator. So, doon sa online training niya, sa webinar niya, sinabi niya na para maging productive tayo, yung pinakauna nating gawin, pagkagising is huwag agad abutin yung cellphone, huwag agad mag-check ng email, huwag agad makinig ng mga music. So, parang ganun. So, yung pinakauna na kailangan natin gawin, pagkagising is magmuni-muni. Hindi, is yung guys, syempre kung nagpe-pray ka, you have to pray. Tapos, basta mag-visualize ka, yung pinakauna mong gawin, visualization ulit. So, napaka-powerful ng visualization ng mga bagay na gusto mong gawin. Yung visualization ulit, tapos galaw-galaw ka muna, mga 10 minutes, 10 to 15 minutes, galaw-galaw ka muna, huwag ka munang mag-Facebook agad, huwag ka munang mag-check ng email agad. So, ganun, yung gagawin daw natin. Tapos, after nun, so, yun, pwede ka na mag-check ng email, pwede ka na mag-Facebook, at next na gawin mo is, ilista mo yung mga bagay na kailangan mong matapos within the day. Okay? So, yung sinasabi na to-do list. So, yung sinabi niya, na ilista mo, tapos mag-set ka ng priority, ano yung pinakauna na kailangan mong gawin, na unahin mo yung pinakamahirap. Kasi yun yung magte-take ng time. Unahin mo yung pinakamahirap na kailangan mong gawin,
para matapos mo yung iba na parang minimal activity na lang. Okay? So, wag tayong mag-focus doon sa madali. Okay? Kasi doon tayo nasasanay minsan, ay, ito madali, ito yung unahin ko muna bago yung mga pinakamahirap. Hindi. Kailangan natin unahin yung mahihirap muna para yung time is ma-consume doon. Okay? Ma-consume doon. Tapos, madali na lang na gawin yung mga bagay, yung mga minimal activities na magko-consume ng mas maiksing oras. So, parang ganun. So, yung sinabi din niya is, para maging mas productive tayo, na mas maging ganado pa rin, na gawin yung mga kailangan gawin, magte-take tayo ng break. Okay? So, paano yun? Pag may ginagawa tayo, example ako, kasi yung ginagawa ko is may inaaral ako na training, okay, online training din, nanonood din ako ng mga video training guys, patuloy pa rin ako nag-aaral. So, nanonood ako ng mga training, after kung mapanood yung training na yun, nagtitake ako ng mga 5 to 10 minutes na break. Okay, so yun siya, 5 to 10 minutes na break, galaw-galaw muna, stretching, so parang ganun, para hindi masakit yung katawan, para hindi ma-lower yung energy natin. Okay, so sa next activity naman, pag it will take 1 hour or 1 hour and 30 minutes, so yung ginagawa ko is nagtitake ako ng mga 1 hour, 45 to 1 hour na break. So yung 45 to 1 hour na break na yon is yung kino-consume ko sa pagpo-prospecting, sa pangungumusta sa team, so pakikipag-chat sa mga other coaches, pakikipag-chat sa mga mentors, yung mga mentors namin. So parang ganon. So at least kahit na nag-rest ka is nagiging productive ka pa rin, nagagawa mo yung mga income producing activities mo. Okay? So, yun siya. Basta it will take self-discipline talaga. So, yun. Time block yung tawag nun. Yung sinabi ko na 1 hour kang manonood ng training, tapos after 15 minutes, mag-break ka. Mag-alarm ka lang sa phone mo. Kasi yung ginagawa ko na may alarm, ina-alarm ko sa phone ko, 15 minutes break muna, tapos balik ulit sa work. Kaya minsan, hindi ako nakakapag-reply agad pag may nagchat-chat sa akin. Minsan wala akong post sa Facebook kasi yun nga, naka-time block. Kailangan kong tapusin yung mga bagay na yun. Okay? So, yun, kaya sinasabi ng ibang mga kasama namin na ang dami-dami ko daw nagawa. So, paano ko daw ginagawa yun? So, actually, yun nga, na-discipline lang talaga. So, I hope guys na may natutunan kayo sa simpleng training na to. So, paano ka maging productive? Okay? So, it's a choice. Okay, so after mo mapanood ang video na to, it's either na i-apply mo yung mga natutunan mo, okay? Or it's either na parang wala kang napakinggan. So, parang gano'n. So, it's your choice, guys. So, hindi ko naman kayo pinipilit na gawin yung mga bagay na shinare ko. But, you just have to select or to filter out ano yung kailangan mo doon na pwede mong i-apply sa sarili mo. Okay? Kasi, again, iba't iba tayo ng strategy. At yung shinare ko is yung nag-work sa akin. Okay? So, yun guys. Subukan nyo. Wala namang masama kung susubukan, ba diba? So, wala naman talaga masama kung magta-try ka ng ibang bagay. Kasi, mas okay nga yun pag parati kang sumubok ng bago. Para matrain yung utak natin na parating may bagong learning, parating may bagong knowledge, bagong strategy. So, hindi may stagnant na hindi tayo mahirapan na makapag-adjust. Okay? So, make it a habit, guys, yung shinare ko kanina. Kasi kung isang araw mo lang gagawin yon, 2 araw mo lang gagawin yon, so hindi talaga magte-take effect yon, hindi siya mag-hold. So, kailangan talaga na gawin mo yan ng paulit-ulit, okay? Paulit-ulit, mga, di ba sabi nga na, if you're going to do the things repeatedly, mga 21 to 22 times, magiging habit mo na. So, magiging natural na sa'yo na gawin yung mga bagay na yun. So, parang ganun. So, gawin natin ng paulit-ulit, para maging part na ng system natin, para, yun, magiging habit na natin na hindi na mahirap sa atin kung paano maging productive. Okay? So, yun yung ginagawa ko, kaya ako nagagawa yung mga bagay na kailangan kong gawin. At, yun, basta guys, wag lang kayong ma-overwhelm, basta you know how to set your priorities. Okay? So, wag masyadong ma-overwhelm sa sinulat sa to-do list. Basta, unahin lang yung pinakamahirap. Okay? Pinakamahirap.
So, and yung mga bagay na that will really take time para hindi na masyado mahirap mag-adjust sa mga bagay na konting oras lang yung kailangan na spend to finish or to complete. Okay, so yun guys, I hope na talaga na may natutunan kayo sa simpleng training na to. Okay, so kung may questions kayo naman regarding this topic, you can ask, pwede kayong mag-comment, okay? You can ask or you can send me a message. So, pwede mo akong i-add sa Facebook kung hindi pa tayo friends. Pwede kang pumunta sa blog ko for tips about marketing, online marketing, so prospecting, so mga bagay na yon. So, pwede kang pumunta sa blog ko, blog.cyril.pesanable.com. Okay, so yun guys. Yun guys ha. So again, if you wanted to join the online training tonight, so mag-share is si Coach Raymond. So i-share niya yung mga steps, I think mga steps for beginners paano makakuha ng resulta. So exciting, napaka-exciting ang topic tonight. So make sure mag-attend ka if hindi ka pa naka-attend. Ilalagay ko yung link after ng video na to sa description. So free lang yung training na to. Okay, Monday to Friday, 9 p.m. So tonight is our last night of training for this week. And we will see you again on Monday. Okay, so thank you guys for watching. And again, my name is Cyril Pesanable of blog.cyrilpesanable.com. Have a great and wonderful life. Bye for now.